Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagpapala na tayo na muli ay pinagkalooban niya ng panahon para pag-aralan ng kanyang mga salita. It's May 24, entitled Remember the Sabbath Day. Samahan niyo po ako na pag-aralan ito. Sa Exodus 20 verse 8 and 11 to 11, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So dito mapapansin natin na kinakailangan nating alalahanin ang araw ng Sabat dahil ito po yung nasa kautusan ng Diyos, dahil ito'y kanyang pinagpahinga, pinagpala at binanal. At 6 na araw tayo ay gagawa sa lahat ng ating gagawin, ngunit sa ikapitong araw ay siyang tanda ng Diyos na kinakailangan nating pabanalin at mawala na yung mga makamundo nating mga gawain. The fourth commandment is explicit. We are not to do our own work upon the Sabbath. God has given man 6 days for labor, but He has reserved the seventh to Himself, and He has pronounced a blessing upon those who keep it holy. On the 6th day, all needful preparation for the Sabbath is to be made. So, dito mapapansin natin na napaka-specific po ito na araw yung araw ng ikapito. Hindi tayo dapat gagawa ng ating mga sariling gawain sa araw ng Sabat dahil tayo pinagkalooban ng Panginoon ng 6 na araw para sa gawain. At gawin po natin ang lahat ng ating gagawin. At sa ikapitong araw ay sa Panginoon. At kinakailangan na gamitin natin at gawin natin o ang gagawin lang natin sa araw ng Sabat ay yung mga bagay na naayon sa kanyang kalooban. At ano yung dapat natin gawin kundi sambahin siya. Dahil kinakailangan sa Friday pa lang, sa 6 days na Friday, 6th day, ay makapaghanda tayo na lahat ng ating lulutuin ay lulutuin na, lahat ng ating huhugasin, ang lahat na dapat maligo na, pagka Sabado ay makikinig na lang ng kanyang mga salita. At makapahinga po tayo sa ating mga physical at spiritual na katawan. All purchases should be made and all our cooking should be done on Friday. Let baths be taken, shoes be blacked, and clothing be put in readiness. The sick require care upon the Sabbath, and whatever it may be necessary to do for their comfort is an act of mercy, and not a violation of the commandment. But nothing of our own work should be permitted to encroach upon holy time. So ito po tayo po ay binarayaran sa dugo ni Kristo at kinakailangan na pakabanalin po natin ang araw ng Sabat. Binigyan na tayo ng 6 na araw at kinakailangan matapos na yung lahat ng gawain sa Friday pa lang, dahil Friday is a final preparation day. Sa Sunday pa lang, that is the first day of preparation para tayo ay dadako na sa pagkasabat. At ang mga may karamdaman ay required talagang alagaan sa araw ng Sabat at anuman ang kinakailangan na gawin ay gamitin at gawin natin para sa pagko-comfort at gawin yung kapag tayo ay may awa sa tao, dahil hindi po natin na-violate ang commandments kapag nagpapagaling o naggagamot tayo ng may sakit sa araw ng Sabat. Kasi nga, it's a lawful to do good on Sabat. At hindi po tayo gagawa sa ating mga sariling gawain dahil ito po ay holy time, banal na panahon sa atin. Sunday is generally made a day of feasting and pleasure-seeking, but the Lord would have His people give the world a higher, holier example. Upon the Sabbath, there should be a solemn dedication of the family to God. Let all unite to honor God upon His holy day. So, mula Sunday hanggang Friday ay pinagkalooban tayo ng Panginoon na gawin ang lahat ng ating gagawin para sa Sabat. Gawin natin yung mga trabaho natin, mga negosyo o ano pa. Ngunit pagka-araw ng Sabat ay kinakailangan na i-separate po natin ito sa lahat ng sa ating mga gawain, mga paperworks o something. At binigyan tayo ng dakilang halimbawa para masunod natin ang kalooban ng Panginoon, lalo na sa pagngingilin ng araw ng Sabat. Dahil sa 10 utos, ang 4th commandments lamang ang nagsasabing remember dahil maraming nakakalimot dito. At kinakailangan tayong makiisa sa ating Panginoon sa araw ng Sabat
tayo, buong pamilya natin ay kinakailangan na magsamba sa kanya sa araw ng Sabado, Saturday, sa espiritu at katotohanan. If you go forward toward heaven, the world will rub hard against you. Earthly authorities will interpose. You will meet tribulations, bruising of the spirit, hard speech, ridicule, persecutions. Kung tayo ay maging tapat lang sa Panginoon, tapat tayo lalo na sa araw ng Sabat ng Panginoon, makaka-encounter talaga tayo ng hindi pagsusuporta ng makamundong mga bagay. Mawawala yung earthly support cut off talaga, mga kapatid, at makakaranas tayo ng mga persecutions kung talagang mas pinili natin ang kalooban ng Panginoon. Kahit pa naman yun ang mangyayari, ang Panginoon ay nangako, hindi niya tayo pababayaan. Kahit na may mga consequences o negative consequences sa atin sa temporary nating mga kinakailangan. Ngunit kapag hinuuna natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, tandaan natin mayaman ang Diyos. Siya ang naglikha, siya ang may-ari ng buong bagay, buong mundo. At kung siya ang hahanapin natin, nasa atin na din ang lahat. Kahit napakaramdam tayo ng paghihirap, persecution, ang Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. Maging tapat lamang tayo sa Kanya. Men will require your conformity to laws and customs that would render you disloyal to God. Here is where God's people find the cross in the way to life. But if the Sabbath of the fourth commandment is sacred, if it is indeed, as brought to view in the third angel's message, the sign between God and His people, we must be careful in every word and in every act to show God honor. So, kahit yung mga mananampalataya, kinakailangan talagang maging aware tayo. Lahat tayo, hindi tayo excuse dito. Ang mga tao na nagre-require talaga na makisubmit talaga sa katotohanan at mag-conform tayo sa law of customs would render para ma-disloyal natin ang Diyos. Minsan yun talaga, kasi nga, lalo na sa mga estudyante, may utos ang mundo na may pasok tuwing Sabado, may trabaho tuwing Sabado. Ngunit, ano ba ang ating pipiliin? Tayong mga pinili ng Diyos, kinakailangan nating isipin paano natin pinaparangal ang Panginoon. Kahit na buong araw gumagawa tayo na ayon naman sa Panginoon ang ating mga ginagawa, ngunit sa pagkaaraw ng Sabat ay pinapabayaan natin kahit sa ating mga salita. Hindi po tayo nagiging aware dito, kaya nga humingi po tayo ng gabay sa Panginoon paano natin pakabanalin ang araw ng Sabat. Marami tayong sinasabi, recorded ito sa langit. Naway mabago tayo, mga kapatid, before the close of probation. Dahil ang mensaheng ito, dahil ang araw ng Sabat, ay siya ang patunay na tayo ay bayan ng Diyos. Na may Diyos tayong kinikilala. At kinakailangan nating pangalagaan ang bawat salita, ang bawat aksyon na ating pinapakita upang maluwalhati natin ang Diyos, lalo na sa araw ng Sabat. The strong force of the downward current will sweep you off your feet unless you are united to Christ as the limpet to the rock. So ito po yung tandaan natin. Madudulas po tayo sa ating mga landasin. Maliban lang kung tayo ay nakiisa kay Kristo. Ano ang kalooban niya? Nakiki-unite tayo sa Kanya. Susundin natin siya. Ano ang pinag-uutos niya sa atin? Dahil siya ang ating bato na bantilis. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo tatakwil at pababayaan. Kung siya ang pipiliin natin sa lahat ng bagay na ating nakikita o ating nakamit. Ito yung pinakamalakas na force na minsan nadudulas tayo, nasiswept our feet. Pero kapag nakakapit tayo kay Kristo, tayo ay magwawagi sa laban. Kaya nga sa ating pag-aaral dito, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon patungkol sa Kanyang kautusan. Lalo na sa pagpapaalala patungkol sa araw ng Sabat. Dahil napakalaking importante na malaman natin ito. Na ating dapat pakabanalin ang araw ng Sabat. Dahil ito po ay sign between God and man. At pinakilala na po sa atin o ipinakita na po sa atin ang katotohanan. Ano po ang dapat nating gawin? Kinakailangan nating panghawakan, lakaran na naayon sa Kanyang kalooban. Pakabanalin sa ating mga puso ang katotohanan. Ang araw ng Sabat, ang siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Dahil ang Panginoon ay napakaganda. Dahil siya nga ang ating creator.
nagpahinga siya ng araw ng Sabat at kinakailangan din po tayong magpahinga sa Kanya. Kaya muli, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at magandang umaga.